Mapagpalang araw po kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Asos, Brother Armani Bautista. Ayan po. Inquires alone. Okay, ang aking pong ipapatotoo sa inyo. Poimen, Bible, ang Biblia ng mga pastor. Dito po sa libro ng Isayas, meron lang po akong babasahin. Isayas 41:10. Ganito ang sinabi ng Diyos. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Sa 13, ako si Yahweh na iyong Diyos, ang magpapalakas sa iyo. Ako ang nagsasabi, huwag kang matakot, tutulungan ko ikaw. Ayan. Yun ang aking Bible verse kong Biblia, ang pagbabatayan. Ngayon, ang aking pong ikukwento sa inyo, yung aking kung paano po ako na-stroke. Ano po? Kasi po, nung ang tawag dito, 2019, at the age of 58, ako po ay nakarandam na yung laway ko nag-i-sticky at saka yung salita ko medyo para nagbago. Tapos sinubukan kong pumirma, sumulat, ay hindi na maganda yung sulat ko, para nang kinalakal ka ng manok, ginano ng manok sa kanyang paha. Kaya nag-isip ako, meron akong nalalaman pag na-stroke ka, ang sabi nila, ay itaas mo yung kamay mo. So tinataas kong ganon. Before na nangyari sa akin yun ito dati na po ako nag-exercise. Yung lahat ng exercise na ginagawa ko. At hanggang ngayon panahon na ito, ako po ay naging senior na. From 58 years old going to 63. Yung exercise ko noon at exercise ko ngayon, parehas lang, hindi nagbago. Pero nung nangyari po sa akin yun, at the age of 58, nagpunta ako sa ospital, dyan sa Gatandres. Ano po, dito sa Tondo. Yan. August yun Nagpatingin ako. Sabi ng doktora, si Doktora Vivian Gracia Limalanta, MD. I-recommenda kita sa neurology. Binigyan niya po ko ng sulat doon sa second floor ng Gatandres Bonifacio Memorial Medical Center. Umakyat ako sa second floor. Kanya lang, pagdating po doon, schedule pala.
At ang schedule sa akin is November. August po yung nangyari sa akin na check-up. August, September, October, November. November pa ako matitignan. So may 3 buwan. Di matagal. Sabi sa akin dong sa opisina ng neurology, subukan nyo pong magpatingin sa ibang ospital na meron. So, in short, sinubukan kong sa ospital ng Maynila. Dahil dito po ako nakatira sa Tondo, Maynila. Ayun, ang dami palang neurology doon. Kaya sabi nila sa akin, balik po kayo sa araw ng Biyernes kasi hindi ako Biyernes nagpunta. Tsaka, pag pupunta ka ro, pipila ka ng madaling araw. Sa dami ng nagpapakonsulta. So, pumunta ako ng Friday na madaling araw. So, natingnan ako ng neurology. Kinuwento ko lang yung aking bakit ako nagpa-doktor o nagpapatingin sa doktor. Yung laway ko nagiging sticky, yung aking salita medyo naiba, at yung aking sulat, kamay, naiba ako. Yun lang ang kinuwento ko nang ini-interview ako ng mga doktor ng mga neurology. Alam niyo mga doktor ng bata pa. Sabi ko mukhang nagpa-practice lang ang mga ito. Pero kagandahan doon, meron sila talagang specialista. Pinaka-head ng kanilang neurology. Matanda na po. Chinese. Sa tingin ko parang Chinese siya. Bago kanya, lahat kayo nagpatingin sa mga neurology na yun, yung mga doktor nandun, mga bata kako. Kaya itong mga doktor na sila. Dadahan kayo doon sa head ng neurology. So doon, kinuwento ko rin uli yung aking at pagkatapos ang sagot niya sa akin, isa lang. Na-stroke ka. Stroke. Pero wala siyang binigay na specific kung anong klaseng stroke. Kaya sabi niya, dapat magpa-test sa puso, magpa-test ako sa utak. So, ginawa ko po yon. Lahat ng inihutos ng nasabing doktor at lahat naman po okay naman ang resulta. Nung pinakita ko po sa kanya yung mga gusto niyang malaman. Kaya ang naging findings ng ospital ng Maynila ay eto po. Kasi doon ako nakakita ng neurology . In short, ang nakalagay dito, diagnosis, stroke nose. Itong nasabing doktor kong ito na head ng neurology sa hospital ng Maynila Medical Center, Department of Internal Medicine, hindi niya pinaliwanag ano sa klaseng stroke. Basta ang sabi niya sa akin, na-stroke ka. Na-stroke ka. Ngayon, binigyan ako ng gamot sa umaga, tanghali, sa gabi. Ano ba yun? Nakalimutan ko na yung mga pangalan. Basta 3. Umaga, 1, tanghali. Sabi ko, naniniwala ka ba na stroke ako, doktor ka ako? Ito kausap mo ko, nakakapagsalita ako ng maayos sa'yo. Nagkukwentuhan tayo. Nakikita mo ko. Wala kang makita ka ako. Pero ang sagot ng doktor, na-stroke ka. So, hindi niya pinaliwanag yung stroke nose kung ano yan. So, ang ginawa ko dahil doktor siya, uminom ka ng gamot, sabi niya, isa sa umaga, isa sa tanghali at isa sa gabi, sinunod ko siya. Isa-isa lang naman yun . Ininom ko.
Itong binigay niyang gamot pala, may nakasulat dito. Aspirin, 80 milligram per tablet. Yan, sa tangali ito. Aspirin para lumabdaw yung dugo ko. Pampalabnaw pala yan. Ano pa? Atorvastatin, 40 milligram per tablet. Ito naman sa gabi. Ano? Pagkatapos yung pangumaga, losartan, 50 mg per tablet. Isa. So, sa madalit salita, losartan, aspirin, at saka, ano pa yun? Atorvastatin. Como doktor siya, sinunod ko naman siya. Pero ang problema, hindi niya naipaliwanag sa akin itong stroke nose. Hindi niya naipaliwanag. Kasi, sa ngayon po 63 na ako, kung ano ako noon, nagpatingin ako sa kanya, ganito nagsasalita ako, hanggang ngayon ganito pa rin ako. Noon, hindi pa ako nagpakonsulta, hindi pa ako sinabihan na na-stroke ako, nakakapag-exercise na ako naman, lahat ng exercise. Kaya kong gawin, magbuhat ng bigas. Yung isang kabang bigas kaya kong buhatin mag-isa eh. Yung 50 kilos, isasakay ko sa balikat ko, nakatayo pa yon. Ibig sabihin, lahat ng exercise, kung merong barracks, nagbabaraks ako. Kasi sa aking paglalakad, nakakakita ko ng mga exercise sa mga libre lang. Sumasideline ako ron. Iba't ibang exercise, sumasideline ako. O meron pang gym na pinasukan ko na walang bayad, libre. Nagpalitrato pa nga ako eh. Lahat. Ibig sabihin, nagagawa ko po ang lahat ng exercise. Pwede ako maglakad ng 1 kilometro kahit tanghali tapat. Basta may payong lang ako. Hindi ko inintindi yung init kasi ang init para sa akin parang nare-recharge ako. Kaya hindi ko inintindi ang init. Meron akong pinupuntahan sa Baseco. 2 oras magbuhat dito sa amin hanggang doon. Lakad lang sa tanghali. Pauwi 2 oras din po. Nakakayanan ko. Kahit tanghaling tapat na kainitan ng araw, basta may payong lang ako. Ibig sabihin, kaya ang sabi ko sa doktor, ikaw naman doktor, sinasabi mo na stroke ako eh. Ito nga ang aking pakiramdam parang wala lang. Parang dumaan lang ako. Yan ang nagiging rason ko. So, sinabi niya, na-stroke ka, uminom kang gamot. So, sa madalit salita, nagagilap ako ng gamot. Kung kani-kanino po ako pumunta, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, ako lang mag-isa lumalakad. Ako lang mag-isa. Sabi pa nga sa akin doon sa DSWD, doon sa Yuswa, kung tawagin nila, sa ospital ng Maynila, ang sabi ng staff, tatay, wala ka bang kasama? Ang tanong ko, bakit kailangan ko pa ba yung kasama? Dahil nababasa nila yung record, stroke nga. Sabi niya, opo, baka matumba kayo. Matumba? Isipin niyo po ito. Almost 2 years. So, sa madalit salita, dahil sa ospital ng Maynila po, wala po silang gamot. Sinasabing may gamot, pero sa totoo lang, wala naman akong nakuwang gamot doon na nireseta ng doktor. Kung kani-kanino ako lumalapit sa ahensya ng gobyerno. Kaya
nakakakuha naman po ako. Pero ako lang mag-isa naglalakad. Ano po, yan ha. Ngayon, naisip ko, nagpunta po ako sa PGH. Tinanong ko doon. So, meron pong nakapagbigay sa akin ng advice. Yan lahat ng gamot mo meron dito, sabi niya. Pero kailangan, dito ka magpakonsulta para lahat ng gamot mo makukuha mo. So, naging eye-opener sa akin yon. Saka gusto ko nga sumunod sa doktor na uminom ng gamot. Nagpatingin ako ngayon sa PGH. Nagpatuloy po ako sa PGH before na pandemic. Asan yung record ko rito ng PGH? Wala. Hindi ko na ilabas, ano? Sa madalit salita, nagpatuloy ako sa PGH. Kung ano yung mga record ko sa ospital ng Maynila, lahat yung pinakita ko sa kanya, laboratory, lahat ng laboratory, sa CT scan at saka sa tudiheko sa puso, lahat ibinigay ko sa doktor. So, yun din ang sinunod ng doktor. At ang nakabuti ron, before pandemic, libre lahat ang gamot sa PGH. Alam nyo naman po ang PGH, maraming sponsor na mayayaman yan hanggang abroad. So, dinabutan ng pandemic. So ako, mahagap ako sa gamot. Bukod sa pupunta ako sa PGH para kunin ang gamot ko, may mga kakilala ko sa mga politiko, ayesya ng gobyerno, pumupunta pa rin ako. Iniisip ko kailangan marami akong gamot. Nag-lockdown, marami akong gamot. Sabi ko, ito, sufficient din itong gamot na ito. Habang naka-lockdown. Kasi hindi na ako pinapasok sa PGH eh. Muntik pa ako magipagay. Kasi nga daw, lockdown na. In short, di pinagpatuloy ko po yung gamot. Ngayon nung dumating po, siguro may gitna 2 taon ako nakainom o may 3 taon ako nakainom ng gamot, ano? Kasi ito eh. Pasinin nyo po, 2019. Ito, 2019. Nakikita nyo ba? Ito. Date of consult. September 13, 2019. Before na pumutok po yung pandemic o COVID-19. Sa madalit salita, di nakaipon na ako ng gamot. Kaya sufficient din na. Ngayon, sabi ko, ba't ganon? Ano kayang ginagamot ko kako? Nung nagpunta ako sa ospital, ganito na ako. Lahat ng exercise ko, ginagawa ko naman noon kako. Ba't ngayon umiinom ako ng gamot para saan? Sa sarili ko lang. Anong ginagamot ko kako? Sabi ng doktor sa akin sa ospital ng Maynila, kaya ako pinainom ng maintenance. Kasi nga, baka daw may stroke ako, mas malala. Yun lang ang sinabi niyang tandang-tanda ko. Pero sa pagkain, walang pinagbawal. Ang tanging pinagbawal niya, yung sobrang mahalat o yung toyo. Yan, sabi niya sa akin. Kaya naalala ko, nung araw ako'y matakaw sa toyo. Mahilig ako magsawsawan ng toyo at saka ng suka, pinaghahalo ko. Ayaw ko ng patis. Gusto ko toyo. Kaya sabi niya, huwag kang masyado sa toyo.
Ayun. Sabi ko, yung pa naman ang ginagamit ko nung araw kako. Okay. Hindi na ako na masyado nagano sa toyo kasi siya na nagsabi na mahalat talaga yan. Ngayon, ininto ko yung mga gamot. Sabi ko, uubusin ko na lang ito. Pero before that, dahil pandemic tayo, at nang slow down na yung pandemic, naalala ko yung sinabi ng isang doktor do sa ano naman, mother and child dito rin sa Tondo. Sabi niya, huwag na kayong magsiksikan sa ospital kung mahari sa center kayo kasi doon na po binubuhos ang mga gamot ng ating gobyerno. So in short, nung nag-i-slow down ng pandemic, yan, nagbukas po yung center dito sa amin. At doon po ako nagpatuloy. At yung mga doktor, pinakita ko rin lahat ng diagnostic sa akin, yun din ang kanya sinunod. So nagpatuloy ako sa pag-inom ng gamot, kahit pa paano nakakakuha na ako sa center. Pero, yun nga po, pahirapan pa rin. So sa madalit salita, nakakakuha nga ako sa ibang mga kakilala ko. Kaya para akong namimigay ako ng gamot. Sobra-sobra nang nahipon kong gamot kasi maagap ako sa gamot eh. Pinamimigay ko rin. Lahat na nakukuha kong gamot, pag meron akong nakita na kailangan niyang gamot na ganito, meron ako, pinamimigay ko po. Kasi meron akong kaibigan na chairman, binibigyan ako per box. Kaya akin naman tong pinamimigay. Ano po? Ayan. Taka binibigyan din nila ako ng vitamin C. B1, B6, B12. So, inubos ko lang yung mga natitira kong gamot. Sa aking panonood sa YouTube, doon ko nakita yung bawang with calamansi. Iba't ibang mga paliwanag ang napapanood ko po sa YouTube tungkol sa garlic with water and calamansi or lemon. Doon ko, sabi ko, mukhang maganda ito. Ang ginawa ko, yun ang pinalit ko, ang maintenance. Yung gamot, inalis ko, sarili kong desisyon yon. Pero yung aspirin, desisyon ng doktor yon, ng center dito sa amin. Sabi niya, intuan mo na itong aspirin. So yung dalawa, pinagpatuloy ko, yung losartan at basmatin. Nung mahubos na yon, hindi ko na ako uminom. Kasi unang-una, sa center po, pahirapan din ng gamot. Sa totoo lang. Buti na lang, meron akong ibang pinagkukunan ng gamot. Kaya ganon. So, ininto ko, ang pinalit ko, yun nga, bawang with calamansi or lemon. O kaya kung wala kang kalamansi, wala kang lemon, lagyan mo na ng 2 kutsaritang suka, yung tubig na mainit. Ngayon, nito lang, may mga kapwa ko stroke. Na kasi ang tanong niya, anong klaseng stroke ang stroke nyo? Doon sa Facebook sabi ko stroke nose. Ang ginawa niya, ang dami niya pinadala sa akin na about stroke nose. Basahin mo yan, sabi niya. Binasa ko naman. Doon pala, nakalagay pala yung stroke nose. Ay stroke siya, pero wala siyang kategory. Hindi siya pwedeng sabihin na ikaw na-stroke ang ganito, ikaw ay na-stroke ng ganito, ikaw na-stroke ng ganito. Wala! Basta stroke lang siya, wala siyang kategory. Yung iba naman, ang sabi nila sa akin, kasi nakikita nila akong nag-exercise, okay naman ako. Mild stroke, sabi ng iba. Ewan ko, kahit mild stroke, wala nga sinabi yung doktor eh. Kahit yung pinadala sa akin mga babasahin eh, sa aking Facebook account. So, ganun pala, sabi ko,
After 5 years, at saka ko nalaman kung anong ibig sabihin ng stroke nose. Wala pala siyang category. Hindi siya ischemic, hindi siya, kung ano yung, alam niyo po yung stroke ngayon, ang daming pangalan ng stroke. Iba-ibang stroke. Ang alam kong stroke, back stroke sa paglangoy. Yung patalikod na gano'n, back stroke. Isipin niyo po yan. Yung specialista ng ospital, ng neurology ng ospital ng Maynila, hindi niya sinabi sa akin anong klaseng stroke yan. Tsaka ko lang nalaman. Sabi ko, after 5 years. Sabi ko, salamat Panginoon Diyos. Bakit? Kukisalamatan ng Panginoon Diyos. Walang kategory. Yung mga iba, anong stroke mo? Sasabihin nila, ang stroke ko, ganito. Ako wala akong masabi kung anong stroke ko kasi wala nga po siyang kategory. Yan palang ibig sabihin ng stroke nose. Sabi ko, mukha na isa na ko ni doktora. Oh. Alam niyo po yung review? Ito. Review? Puro no anosmia. No weight loss. No body no piagya. No high or ear discharge. No palpitation. No nausea. No vomiting. No diarrhea or constipation. No head cold intolerance. No easy brutality. No dysuria, hematuria. Review system. Puro no. Kaya pala yung stroke nose siya. Kung anong ginagawa ko noon at the age of 58, August, na nagpakonsulta ako sa doktor. August yun eh. Kanya lang, kaya September ito, naghanap ako ng ibang doktor. Siyempre, August, September. Kaya doon ako nakatagpo. Puro no. Purihin ng Panginoon. God is good all the time. Kaya dyan ko na napasalamatan ng Diyos na napakabagay niya. Kaya buti na lang verse na Bible verse ko. Anong sabi ng Diyos? Basahin ko pong muli sa inyo. Napakasarap. Purihin ng Panginoon Diyos. Ayon sa Isaias, (41:10). Ako'y sasayo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. In verse 13. Ako, si Yahweh na iyong Diyos, ang magpapalakas sa iyo. Ako ang nagsabi, ang Diyos ang nagsabi, huwag kang matakot, tutulungan kita.
Amen. Alam niyo po, isa po akong Christian. Mahigit na po 20 years akong Christian. Nagbuhat ang ma-convert po ako sa Christianity. Magbuhat ng ma-convert po ako sa Christianity, sumama na po ako sa nagpapaayag ng salita ng Diyos sa in public. Noon meron akong kasama, 3 kami, 2 kami. Ngayon, ako na lang mag-isa. Purihin ng Panginoon. Kaya patuloy akong nakakapag-share ng salita ng Diyos sa mga tao. Kasi yan na po ang buhay ko. Bago pa ako nagkaroon ng stroke, sabi ng doktor. Kaya sabi ng doktor, doktor yun eh. Hindi pa ako naniwala sa kanya. Ano ba? Nagpapatotoo na ako ng salita ng Diyos. Kaya ito na ang buhay ko. Kaya hanggang ngayon, nagpapatotoo pa rin ako ng salita ng Diyos in public. Ito po naman ang Bible verse ko sa Bagong Tipan. Sa Gawa 20:24, yung kay Pablo po ito. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin, at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoon Yesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita o magandang balita o salita ng Diyos tungkol sa kagandang loob ng Diyos para sa tao. Yan. Kaya sa akin po, walang halaga sa akin ang buhay ko. Magawa ko lang ang tungkulin ko, tinanggap mula sa Diyos. Ano yon? Ibahagi ang Panginoong Yesus sa tao. Na akin naman siyang ginagawa sa aking buhay araw-araw. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. May Diyos na nangako sa akin na hindi kita iiwan, ni pababayaan, at ililigtas kita. Amen. God is good all the time. In Christ alone. Sige po, hanggang dito na lamang po ang aking testimony tungkol sa aking stroke nose. After 5 years, at saka ko lang po nalaman, wala pala siyang category. Stroke siya, pero wala siyang category. God bless us all po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Bye-bye!